welcome up to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome to my channel. For today's video guys, ay share ko lang po sa inyo kung yung mga konting tips bago tayo mag-flight. So, based lang po sa aking experience guys, ito lang po yung i-share ko sa inyo. Kung ano ba yung mga bawal na ilagay sa ating hand carry, kung ano ba yung pwedeng ilagay sa hand carry. So, malimit po kasi nating hindi nalalaman, lalo sa ating mga first timer na pumupunta dito sa abroad or pauwi sa abroad, na naglalagay sila ng bawal sa hand carry na pwede palang ilagay dun sa luggage bag nila. So, based lang po sa aking experience po, kasi pag nagpa-flight po ako papunta dito sa Qatar, ay ang dami kong nakikita sa loob ng airport na nagkakalkal ng kanilang mga luggage. So, ibig sabihin mga yan mga po yung mga na-over luggage. So, ang dami pong mga bawal na nilalagay nila sa kanilang hand carry, tapos pwede palang ilagay dun sa kanilang mga luggage. Based lang po sa mga experience ko sa ilang beses po ako na pumunta dito sa Qatar. So, napakasayang naman, di ba? Kaya kailangan din nating malaman bago tayo mag-flight yung mga tips na ito para hindi po masayang yung mga gamit natin. Kasi iiwanan lang natin dun sa airport o kukuhanin na yun ng mga tauhan ng airport kung ano man yung mga pwede nating hindi dalhin dun sa loob ng aeroplano. So, syempre, ang unang-unang tips ay, syempre, unang-una yan, pag mag-flight ka na, dapat, syempre, naka-ready ka na kinabukasan. Kung kinabukasan yung flight mo, dapat sa gabi pa lang, ready na yung utak mo, ready na naka-ready na lahat, yung mga bag mo, pati na yung buong katawan mo, ready na, syempre, bago ka magpa-flight. Kasi, mahirap naman yung magka-flight tayo na ang dami nating iniisip. Dapat naka-ready yan. Hindi po nating kalimutan na dapat naka-relax po tayo bago po tayo na magpa-flight. Siyempre, isipin natin, dapat naka-ready na yung ating isip, yung ating utak na magpa-flight ka na kinabukasan. Dapat yun po yung una nating gagawin. Siyempre, bago ka magpa-flight ay dapat naka-ready na yung buong pag-iisip mo na magpa-flight ka na pala. Yun na pala yung schedule na oras ng flight mo, oras or araw na iyong pag-flight. Syempre, una yan ay magdadala ka ng mga yung extra bag mo. Dapat yun, mga extra bag, yung maliliit lang na bag. Tapos kasi paglagyan nyo ng mga documents mo, yung mga passport mo, kung ano man yung mga gusto mong ilagay doon na gagamitin mo mag-flight, magdala ka ng yung ganon, yung maliit na bag mo lang. Tapos syempre, pinaka-importante yan, pag mag-flight ka na, dapat yung oras din yung isa na isipin natin. Dapat 3 to 4 hours sana usually 3 to 4 hours mas maganda na yun, or 2 to 3 hours dapat ay paalis ka na doon sa bahay ninyo, yung kung saan ka man, or kung malayo man yung bahay na tinitirhan mo doon sa airport, dapat ay 3 to 4 hours, or sige sabihin na lang natin na 4 hours, mas maganda. Dapat maglaan ka ng oras mo para mahaba-haba yung oras mo. Kasi po yan pag magpa-flight po tayo, kailangan po yan na on time po tayo, kasi airport po yan, aeroplano po yung sasakyan natin. Hindi po kagaya yan sa jeep or sa taxi na sila yung maghihintay sa atin. Sila yung pasahero yung maghihintay sa atin. Aeroplano po yung sasakyan natin. Kailangan tayo po yung mag-a-adjust ng oras na papunta doon kapag mag-flight na tayo. Kasi pag mag-close na po yung boarding time, hindi ka na po makakasakay, hindi ka na makakapasok. Kasi nga, yun nga, nandun po yung sa ticket natin na ganong oras po dapat ay naka-check-in ka na. Kaya dapat maglaan ka ng oras mo na papunta dun sa airport. Kung malapit man yung lugar mo dun sa airport, sige, okay lang, maglaan ka ng mga kahit 2 oras or 1 oras na excess time mo, para kahit malate ka man ay may makakapasok ka pa rin sa aeroplano. Kasi ang hirap pag maiwanan po tayo ng aeroplano, hindi na po tayo pwedeng makapasok doon kahit ipilit po natin, kasi sarado na po yung boarding time. Kaya kailangan tayo yung mag-adjust po tayo na pilitin po natin na makapasok at maka-check-in doon sa loob ng airport bago po yung oras ng ating
paglipad ng ating eroplano na sasakyan. Saka yung pag-check-in din ng mga luggage, lalo na sa immigration, mahaba-haba po yan. Sadyang mahaba yung mga pila po yan sa pag-check-in ng ating mga luggage. So kailangan talaga maglaan tayo ng mga oras, 2 to 3 hours yung ilaan natin na oras para dyan. Yan po yung lagi nating isipin, na maglaan tayo ng oras para sa pag-check-in ng ating mga luggage, yung ating mga dadalhin papunta sa ating pupuntahan. Mas maganda na lang na andun ka na doon sa loob ng airport, naka-check-in ka na, mas maganda na ikaw na lang yung maghintay doon. Doon ka na mismo sa loob maghintay ng iyong yung oras ng pag-alis mo, kaysa naman yung eroplano yung maghihintay sa'yo. Kasi nga sabi ko, hindi tulad to ng jeep na sila yung maghihintay sa'yo. Pero pag sa eroplano, wala. Close yung boarding time, hindi ka na makakasakay. Kaya kailangan talaga, importante, maglaan ka ng ilang oras para doon sa iyong pag-check-in. At sa oras ng pag-check-in mo, dapat nakalabas sa lahat ng mga documents na gagamitin mo, gagaya ng ID, kung may dala-dala kang OAC, or yung passport, yung ticket, kailangan nyo nakalabas yan. Kaya yung sinasabi ko sa una kanina na dapat magdala ka ng bag mo na maliit para doon mo ilagay lahat yung mga gamit mo na gagamitin para doon sa immigration. Kasi sa immigration, guys, grabe, napakahaba yung pila yan, na experience ko na. Halos mangalay yung paa mo yan maghihintay kasi paano yan may paikot pa ng paganyan tapos may pa-street pa. Basta malalaman nyo po yan, guys, kung may experience po makapag-flight papunta sa ibang bansa. Kailangan maglaan ka ng mga ganyan, yung mga documents mo, dapat naka-ready ka na. Kasi alam po yun kung bakit. Iwas hassle po yan, hindi ka na maiistorbo. Kumbaga pag andyan ka na, pag malapit ka na sa pila, at ikaw na yung susunod, at least naka-ready ka na, hawak-hawak mo na lahat yung mga documents mo. Hindi pa yung andyan ka na, ikaw na yung susunod, tapos kukuhin mo pa dun sa, kung nakalagay ba sa backpack yung mga documents mo, o nakalagay sa bag na maliit. At least wala nang mag-iistorbo sa'yo, hindi ka na mahahassle sa oras. Kumbaga, naka-ready ka na kaagad. Kaya, mas maganda yun na i-ready mo yung mga documents mo bago ka pumila dun sa immigration. So, sa mga gamot naman, guys, ay wala pong problema yan. Pwede po yung i-hand carry, kagaya ng mga painkiller, yung mga biogesic, mga yan, yung mga iba't ibang klase ng gamot. Huwag naman magdala ng mga gamot na yung mga nakakahinalap. Basta may mga painkiller lang, pwede nyo po yung ilagay dyan sa hand carry ninyo. Huwag naman yung masyadong madami, guys, yung ilalagay ninyo sa hand carry. So, kung halimbawa, kung sobrang marami man yung dadalhin ninyo, pwede nyo ilagay dun sa luggage. Iwasan nyo lang yung sobrang madami kasi baka pag hinalaan ka ng immigration na bakit ang dami-daming mga dalang gamot. Kasi syempre magtatanong naman sila. So mga ganyan, yung mga painkiller, yung mga sakit sa ulo, yung mga gamot na pantae, basta yung mga painkiller na gamot, pwede po yan yung dilhin. Ilagay nyo lang sa hand carry nyo. Kasi ako nasubukan ko na po yan nung bumalik ako papunta dito sa Qatar. Marami akong mga dalang mga painkiller, nilagay ko po sa hand carry. Okay naman. Kasi ilang piraso lang naman yun, konti lang naman. So, pwede, hand carry nyo po. Sa tubig pala, mabusisi din sila sa airport. Hindi basta-basta na magdala ng tubig na marami. So, kung yung mga water bottle, dapat kailangan mga 100 ml lang. Pero depende po yan kapag hindi ka pa nakapag-check-in. Kapag 2 to 3 hours yung check-in mo, doon ka sa loob ng airport, pwede po yan, pwede ka pang magdala yan. Wag lang na nakapag-check-in ka na. Kasi kapag 2 to 3 hours pa lang naman na hindi ka pa nakapag-check-in, pwede mo pang mainom yan hanggang sa mag-check-in ka na. So, ipinagbabawal lang po yan yung magdala ng mga water bottle na marami, hanggang 100 ml pababa lang yan kapag nakapag-check-in ka na, kasi bawal po yun. Hindi po nila allowed po na magdala ng tubig na ganon. So, kailangan pag hindi ka pa nakapag-check-in, inumin mo na yan. Bago ka papasok na i-check-in yung mga luggage mo, inumin mo na para hindi ka na iwas hassle din kapag makita nila na may dala-dala kang tubig. So, mga yung sa 2 oras o 1 oras po yan, pwede mo naman nang mainom yan Tapos, pag maubos mo na, pwede ka nang bumili ng ibang tubig kapag naka-check-in ka na, kasi yun, pwede na po yun. So, kailangan lang kasi na magdala ka ng extra money mo para makabili ka ng sarili mong tubig kapag nakapag-check-in ka na. Kasi bawal po yun pinagbabawal po yun yung mga liquid na mga ganyan, yung mga bagay na mga liquids,
kapag nakapag-check-in ka na. So, wala pong problema kapag hindi ka pa po check-in. Sa mga biscuit pala, wala pong problema yun. Mga biscuit, cookies, mga ganyan, yung mga pagkain, mga solid. Pwede po yun dalhin, ilagay nyo lang sa hand carry nyo para kapag magutom kayo at hindi pa kayo aalis, dun pa lang kayo sa airport na nag-ikot-ikot, pero may madutukot kayo na makakain kayo. Wala pong problema yun, pwede nyo po yung ilagay dun sa hand carry yung mga biscuit or kahit anong mga biscuit. Okay, para iwas hassle naman po tayo kapag mag-check-in ka, dapat wag ka magsuot ng mga sinturon. Yung magsinturon, 'di ba? Yung sinturon, tapos yung mga earrings, yung mga relo kasi madidetect po 'yan madidetect yan, tutunog po 'yan sa mag-check sa inyo, yung sa check-in ba 'yon? Yung tawag doon, basta yung ganun yung tawag doon. Basta pag i-check-in na yung luggage, yung mga gamit ba natin, madidetect po yun. Para iwas hassle ka na lang, wag ka na lang magsinturon, wag ka na lang magsuot ng mga metal, kasi para hindi ka na maistorbo. Kasi pag i-check mo yung gamit mo, lagay mo dun sa may lagayan, tanggalin mo pa yung hikaw mo, tanggalin mo yung sinturon mo, tapos pagkatapos na ma-check, tapos na, syempre ilalagay mo na naman yung relo mo, yung hikaw mo. Sa mga earrings, hikaw okay lang po yun kasi madali lang po ilagay, pero yung pag yung sinturon parang napaka-hassle po yan na tanggalin mo tapos ilagay na naman. So mas maganda siguro wag ka na lang magsuot ng ganyan. Mas okay na lang na pag travel tayo ay magsuot na lang tayo ng mga pantalon, yung mga malalambot, yung mga cotton. Mas maganda siguro na wag na lang magsuot ng yung mga jeans sa masisikip. Kasi sa aeroplano, isipin nyo guys, sasakit tayo ng aeroplano, halimbawa, lalo na kapag yung mga flight na international, halimbawa Doha to Manila or Manila to Saudi, ganon. Napakatagal na oras, 9 to 10 hours po yan. Isipin mo po yan na uupo ka ng ganong oras, tapos yung suot mong pantalon ay napakasikip, tapos jeans pa, nakasinturon ka pa. Napaka-hassle po yun, di ba? Yung mga metal na sinturon ng mga ganyan. So, mas maganda siguro magsuot tayo ng mga pantalon na yung maluluwag, yung mga garterized sa mga ganyan, yung mga cotton, yung mga malalambot. Kasi, yung upuan po sa eroplano, eksakto lang po yan sa isang tao po yan, mahirap gumalaw. Mahirap kang gumalaw na ganyan. So, parang ang hirap na hindi ka komportable na sasakay ng ilang oras sa ganyan na yung suot mo is napakasikip lang na sa pantalon. Kasi, lalo pa naman yun, yung paa natin is nakapiklo na ganyan, hindi natin masyadong maiunat. Kaya parang ang hirap, kawawa yung mga paa natin. Kaya mas advisable na magsuot tayo ng mga pants, o yung pants na maluluwag, yung mga cotton, yung mga garterized. Pwede naman, it's up to you. Depende naman sa inyo kung gusto nyong magsuot ng mga sinturon. May mga sinturon naman guys na yung malalambot lang. Ewan ko kung yung mga ganon, yung mga tela na sinturon. So, yun na lang siguro gamitin nyo kung gusto nyong magsinturon talaga. Pero kung sa akin, mas advisable na lang na magsuot kayo ng mga ganon, yung mga garter na pantalon, yung mga maluluwag, yung mga square pants, mga ganyan. Basta yung mga cotton na pantalon. Tapos yung pantaas, wala pong problema, bahala na po kayo dyan. Mga sweater na ganyan. Basta yung mga malalambot para, siyempre, komportable kayo dun sa flight ninyo. Hindi kayo masyadong mahirapan na uupo sa mga ilang oras na pag-flight po ninyo. Punta naman tayo dun sa mga liquids, gaya ng mga tubig or mga perfumes. So, kung gusto niyo magdala ng mga perfumes, dapat may 100 ml pababa po. Huwag po kayo magdala ng mga more than 100, yung mga malalaking perfumes. So, kung 75 ml or 45 ml, pwede po yan ilagay ninyo dun sa luggage ninyo. Pero kung po yung mga sobrang malalaki na mas maganda na siguro doon na lang sa luggage pa rin, kasi para iwas po yun na makumpiska, kasi bawal po yun, sobrang malaki, bawal po yun yung mga more than 100 ml na mga perfume, kahit yung sa mga tubig. So kung punta naman po tayo sa ano pala guys, yung kahit pulbo pala guys, so kayong magdala yung mga malalaking mga powder, mga ganyan. Hindi rin po pwede yun. Dapat yung magdala kayo yung mga maliliit lang na mga pulbo, yung mga powder. Huwag yung masyadong malalaki. So punta naman tayo sa mga bagay na hindi pwedeng ilagay sa hand carry. Syempre, alam na po natin yan, ang hand carry ay ilalagay po natin yon sa lagin,
cabbage laging dun po sa loob ng eroplano po, hindi po yun sa luggage. So pag hand carry kasi guys, hindi po natin pwedeng magdala ng mga matutulis ng mga bagay kagaya ng mga nail cutter, basta yung mga tutulis, yung mga kutsilyo, yung may mga bagay-bagay na may mga tulis-tulis, hindi po pwede yun. So kagaya ng mga nail cutter, kung gusto niyo po magdala ng nail cutter, ilagay niyo na lang po ninyo dun sa luggage po ninyo, wag po sa hand carry dahil madedetect po yan ng kanilang mga. Kasi may mga ano po yun may mga machine pong mga yan sa airport. Nakikita po nila yon. So, kung gusto mo na ganyan, na ilagay doon sa hand carry mo, yung mga matutulis ng nail cutter, yung mga pang manicure ba, yung mga tutulis pang manicure, balutin mo siya ng mga damit or yung kung ano yung pwedeng pambalot doon para hindi makikita masyado doon na may mga matutulis kang mga dala-dala. Kasi isa po yun sa napakabawal po na dalhin sa hand carry. Bawal na bawal po yun. Huwag po tayong magdala ng mga ganon, yung mga matutulis. Lalo na po yung mga gunting, yung mga kutsilyo yan. Bawal po yun. Huwag po tayong magdala ng mga ganon. So, kung gusto nyo po magdala ng ganon, nilagay nyo na lang po sa hand carry. Pero, make sure lang po na ibalot po natin ng makakapal na mga damit. Ganyan. So, sa naging experience ko naman sa ilang balik ko umuwi ng Pilipinas ay sa awa ng Diyos, hindi naman po ako na kumpiska doon sa airport. So, bago po kasi ako nagpa-flight doon, first timer pa lang po ako nag-flight doon, ay nag-search na ako sa YouTube kung ano yung mga pwedeng ilagay doon sa hand carry at kung ano yung pwedeng ilagay at kung ano yung mga bawal ilagay sa hand carry at pwedeng ilagay sa luggage. Kaya, syempre, itong tips na to ay share ko lang po sa inyo para naman po magka-idea kayo at malaman nyo po kung ano yung mga pwede at bawal na ilagay sa ating mga hand carry at luggage kapag magbibiyahe po tayo na sasakay sa aeroplano. So, hanggang dito na lang guys yung ating video. Sana po nakatulong po itong ginawa kong vlog para sa inyo. At kung gusto nyo pong mag-apply papunta dito sa Qatar guys, maraming salamat po. At syempre, punta na po kayo dito. Syempre, para magkaroon kayo ng trabaho at hindi po tayo at syempre para maano po tayo magkaroon po tayo ng trabaho at syempre napakahirap sa Pilipinas. So and guys, mag-e-end na po yung ating video sa araw na to at yan lang po yung mga ilang tips na share ko sa inyo. Sana po ay nakatulong itong video ko po para sa inyo po ito guys. Maraming salamat at hanggang dito na lang po ang ating video. Bye-bye!